hindi faithful, di ba, DJ Weng? Simulan na po natin maya-maya ang ating story. Okay. Maraming salamat, DJ Ann, sa iyong pagbigay update sa mga zodiac sign at umaasa sa kanilang mga pang-araw-araw na kaganapan sa buhay. So bago ang lahat ay shoutout po muna natin ang ating mga binabati natin dyan. Ang aking pinakamamahal na station manager, Sir Chris Bigwa sa Sibuki at si Madam Vivian Sibuki na asawa ni Sir Chris. Ang pinakamamahal ni Sir Chris, nag-iisang babae sa buong mundo o sa buong kaulapan, no? Kasi ako lima yung boyfriend. Wow! Nakakaingit naman tong si DJ Weng. Lima pag may pera, pag wala talaga. Ay. Grabe sad, ano? Okay, binabati natin dyan si SB Renato Kabatingan, Sangguniang Bayan of Uson. So, hindi pa nakita ni DJ Ann, puntahan niya natin yan. Darating kami dyan. Para makilala. At si former barangay captain, Rinaldo Itumay. So sa mga barangay captains naman ng mga kaibigan natin dyan, sorry muna, time out, hindi po muna namin kayo mababati dahil bawal pa po. Okay? Ang istorya natin ay, ang pamagat ay isang mayor na may kachiching na estudyante dito sa Masbate. Pakaabangan kung anong pangalan ng eskwelahan, ididetalya ni DJ Weng at ni DJ Ann. Pero bago ang lahat ay isa munang pagbate ang ibibigay ni DJ Ann sa kanyang mga followers. Go DJ Ann! So ayun, binabati ko po si Gab Antipolo. Shout out daw po dito doon sa Uson. So shout out sa mga taga-Uson dyan, mga taga-Usonanon. Shout out din kay Loredel F. Fajardo Hugo at kay Jennifer Bender sa Bordeaux. Kamusta po kayo? At kay Ali Janli, shout out po sa iyo at kay sa mga nagpabot pa po diyan ng pagbati, no. Happy watching po sa lahat. At may siningit din po pala dito si Demark Sabanga Piñares kasi 'di ba DJ Weng, may binati tayo may pinag-usapan tayo kanina dun sa zodiac sign about love. Sabi niya po dito naghihiwalay ang relasyon kung di marunong makontento. At tama naman. Tama naman, pero ang tunay po na kontento ay hindi po nakikita ang pagkukulang, ano. Siguro may iba pa pong rason kaya may paghihiwalay talagang nangyayari. At sa mga nice pa po magpadala at magkomento ng pagbati, mag-comment lang po kayo diyan sa baba at isa-isa po namin yang babasahin at hindi po namin yan lalagpasan. So sa gustong tumawag at magbigay ng payo at gustong mag-greetings, tumawag lamang sa 0927-857-9925 at tumawag din kayo sa cellphone number ni DJ Ann sa 0951-876-0432. Okay? Again, ulitin ko, 0927-857-9925 at 0951-876-0432. Okay, binabati ko dyan si John Estoya sa Barangay Panisihan. Eto na! Ito na ba yung hinihintay nyo? Na pakakaabangan ang story na marami ang naghihintay, no? Itong story na to, abay, Mayor! Ang ganda ng story talaga ni ang sumulat nito ay yung babae. So, tinanong natin ng babae kung ito ba ay may basbas ba ni Mayor. Ay, sinabi na ni Mayor na sige, okay lang, basta't wala lang yung pangalan niya. Isa yan sa mga Mayor talaga. Sa Masbate na may ka-ching-ching. At ching-ching, ano, matching. Ching-ching na estudyante sa, yan o. Okay, magsisimula na tayo. Pero don't worry sa mga manonood at taga-subaybay ng pag-ibig at musika. Bandang huli ay papangalanan natin si Mayor dahil yun din ang advice nung nagpadala ng sulat. May basbas daw po kay Mayor. Paano kung may asawa tong Mayor na to? Delikado. Pero handa naman siguro, handa naman siya kasi sabi niya pwede daw pangalanan. Kasi hindi naman niya na magbibigay ng pahintulot kung natatakot siya, di ba? So abangan niyo po mga kabigwas, wag niyo po kaming iwan. Ayan okay. Magsisimula na tayo, babasahin natin ang sulat mula kay Maricar. Maricar! Kala ko Marimar!
Sa mayor naman na Blanc. Wag lang muna natin pangalan kasi pandang huli, no? Good morning, Bigwas, DJ Ann, and DJ Wayne. Good morning sa tagasunod at tagapakinig sa pag-ibig at musika sa Bigwas Eternity. Sumulat ako para mabigyan buhay ang aking karanasan sa pag-ibig sa isang matanda na politiko. Ay, matanda! Sugar Kaya- daddy. Sugar daddy, no? Uso pa ba yung sugar ngayon? Siguro sa ngayon, oo. Parang hindi na yata eh, parang uso na ngayon yung ano na lang, yung tawag ito, yung asukal na sa bao. Ano yun, DJ Wayne? Yung tinatawag na binagol. Binagwan. Mas the best! Oh, mas the best eh, no? Okay? Sumulat ako para mabigyan ng aking buhay dahil nagtitiwala po ako sa pag-ibig at musika dahil po ang aking istorya ay meron pong related po siya sa isang pag-ibig at may isang music. DJ Wing and DJ Ann, ako po ay nagtapos sa pag-aaral ng high school sa 3rd District, Masbate. Hindi ko na lang po babanggitin ang bayan upang po maprotektahan ang mayor na aking karelasyon. Pero bibigyan ko po siya ng pangalan pagkatapos niyo pong basahin at bandang huli ay nasa baba po ang pangalan po ng naturang mayor. Exciting! Exciting, no? Pati ako, Parang gusto ko nang basahin diretso eh, no? Oo, DJ Wing, parang pati ako na-excite eh. DJ Wing and DJ Ann, hindi nyo ako maintindihan sa sulat ko na to dahil maraming kilig at marami ding lungkot dahil natatakot po kaming mahuli ng kanyang tunay na asawa. Pero dahil sa pagmamahal niya sa akin at tagong relasyon ay mas lalo akong kumakapit dahil nagugustuhan ko ang kanyang mga halik at kapit sa aking mga balikan. Wow! Grabe! Napakatindi, no? Mahirap pala magmahal ang matanda. Siyempre naman, ikaw daw yung matanda na nanginginig ka, nakakapit ka talaga sa ano ang bagay. Ikaw, DJ Ann, kung darating ang panahon na may nagkakagusto sa'yo matanda, ano yung ano? Siguro depende na eh. Depende na. Kasi hindi naman sa ano, pero sa panahon kasi ngayon, DJ Wing, mas masarap pagmahal yung matanda Oo. kaysa sa mas bata or yung mga kaedad ko. Hindi kasi nagkaka-boyfriend ako, DJ Wing, sa mga nakalipas, pero mas may edad talaga sa akin. Kasi ramdam ko yung, kumbaga ramdam ko, nandun yung pag-aalaga, yung mga parang, hindi talaga fake concern or fake na pag-aalaga, talagang totoo at ramdam ko yung DJ Wing. Yung parang i-spoiled ka nila sa parang alam nila, yung parang hindi lang yung luho mo, kundi yung kalusugan mo talaga. Kaya mas... Kasi yung mga matatanda, ano yan eh, dumaan kasi pagka-albularyo yan, yung mga ganyan, no? Okay? DJ Ann and DJ Wing. Sa tuwing kami po ay pumupunta ng Masbate City upang po mamili ng aking mga kailangan, ay hindi po ako nagsasabi kung ano ang gusto ko. Siya po ang namimili at dapat ibigay sa akin. At binibigyan din niya ako ng pera para po matustusan ang aking pangangailangan at pangangailangan ng aking pamilya. Alam na alam ko naman kung gaano kahigpit ang asawa ng mayor na ito, pero hindi po ako natatakot na mabulgar ang aming relasyon dahil mahal na mahal ko siya. Ang lakas naman ng DJ Wayne, nagdesisyon akong kumuha na lang sana ng apartment dito sa Masbate City upang hindi po ako pauwi-uwi sa aming bayan. Ngunit hindi pumayag dito si Mayor dahil pinapasundo ako palagi ng kanyang driver. Minsan nga yung driver niya, nagtatanong siya kung bakit mahal na mahal ko si matandang Mayor. Ang sagot ko na lang, subukan mo maging matanda at maranasan mo ang pagmamahal ng bata. Wow! Napaka-training nito, no? Siguro, inahatid kaya to. Okay, patuloy tayo para tapusin natin. DJ Ann and DJ Wing. Habang ako ay hinatid sa eskwelahan, bumababa lang ako sa Mabini Street para hindi masyadong mapansin ang aking mga classmate. Alam naman ng aking mga classmate na kami ay mahirap lang. Ngunit, sa aking katayuan ngayon ay tindig mayaman at tindig politika na rin ang aking house. Parang ano, yung parang tawag ito, yung parang nahawaan o tawag ito, yung... Siguro parang naawaan nga siguro sa pagdala ng mayor niyo. Yung mayor. DJ Wing and DJ Ann.
Hindi mo ba alam? Talaga hindi ko alam, binabasa ko lang yung sulat eh. Talaga hindi po namin alam. Pasensya na. Tuwing siya ay meron siyang travel o out of town, palagi niya akong kasama. Isang bisis, sinama niya ako papunta kami ng Panglao, Bohol. DJ Wing and DJ Ann, doon ko naranasan ang isang aruga ng tunay na pagmamahal. Na hindi ko siya tinuring na tatay at hindi ko siya tiningnan sa kanyang katandaan. Nung pumunta kami sa pinakamataas na bundok, doon niya ako binuhat at hinalikan. At hindi ko napansin ang kanyang katandaang amoy, kundi ang naaamoy ko sa kanya ay parang 1-year-old na bata. Wow! Sus, gano'n talaga pag bango itong matanda, no? Ay, Diyos ko. Parang na-inspire kami Parang magmahal. naiinag tuloy ako dito eh, no? Dito lang yan sa Pag-ibig at Musika sa Big Boss, no? So yan ang mga sulat ay pinapadala ko talaga sa atin. Yan ay sinasalat na rin natin yan para maiwasan natin yung technical. DJ Ann and DJ Wing, isang beses, pagkatapos namin sa Panglao, ay pumunta kami, dumiretso po kami sa Davao City upang i-meet niya po ang dating presidente na si Tatay Digong. At doon ko naramdaman ang tunay na pagmamahal ng matanda. Dahil sinabihan ako ni Tatay Digong na napakaganda ng iyong girlit mayor. Wow! Supportive Sana naman all. pala tong si ex-president Digong. Supportive. Parang, baka mamaya, doon naman siya nagkaringking kay Tatay Digong. Ay, hindi na yan maganda. Hindi na yan maganda. Hindi na yan pagmamahal. Kalandian na yan. Oo, kalandian na. DJ Wing and DJ Ann, nag-dinner kami doon sa Davao City upang mapag-usapan kung ano ang dapat nilang pag-usapan. Ngunit ako ay umalis para po mabigyan sila ng privacy dahil pareha po silang politiko. DJ Wing and DJ Ann, binigyan ako ng 100,000 upang mag-shopping sa isang mall sa Davao para mabili ko kung ano ang gusto ko. DJ Ann and DJ Wing, ayaw ko man tanggapin dahil sobrang-sobra na yung ibinigay niya sa akin. Pero dahil yung may kusang loob, ay tinanggap ko yung yun ang ano ko, yun ang Grabe. kasi pag mayor talaga, mapera talaga. DJ Ann and DJ Wing, hindi ko namalayan na naiwan pala ni Mayor ang kanyang cellphone sa akin at biglang nag-ring ito at tumawag ang kanyang asawa Wow. na isa namang negosyante na kilala sa 3rd District Masbate. Mahirap yan. Oo, sino kaya ito? Kilala ko to negosyante eh, no? Sa mga nag-aabag dyan, kilala nyo yan. Diyos ko, na-excite tuloy ako parang mamamatay ako dito sa pagbabasa eh. DJ Ann and DJ Wing, nung kinuha ko yung cellphone, nakita ko na nakalagay kaagad yung pangalan ng asawa niya. Instead, nakabahan ako, hindi ako kinabahan. At ang ginawa ko, ibinalik ko na lang sa akin. At tumingala ako sa taas at sinabi kong, Panginoon, salamat at pagkakataon ko na ito. Yung parang yung parang nagpapasalamat siya, pinabayaan niya yun, na parang mas pinili siya ng matanda. Oh. Yung parang sa naisip niya na, okay lang, hindi ko ito sagutin. Yung parang masaya siya na nakapag, parang nasaktan niya rin yung asawa ng mayor, no? Sige, go, palayon tayo, no? DJ Ann and DJ Wing, dumating sa punto na natapos yung meeting ni Tata Digong at ni Mayor at kumain kami sa isang kinakainan ni Tata Digong na isang buffalo dito po sa Matina, Davao City. Nung kumain na kami, ay panay tingin niya sa akin at sinabi ni Mayor, may pinangalanan ko. Wag muna natin mamaya na natin pangalanan. No? Sa mga viewers, mamaya, ibubulgar natin si Mayor. Abangan nyo. At sinabi niya, may tumawag ba sa cellphone ko? At ang sagot ko naman, opo, ang mahal mong asawa. At ang sagot ni Mayor, wala akong ibang mahal kundi ikaw na. Wow!
Grabe naman! Doon tumindig ang aking balahibo at di ko alam na malalaglag na ang aking puso dahil sa kanyang nararamdaman sa akin. At DJ Wing, aaminin ko, ako ay isang marupok na babae at umibig sa isang matandang mayor at politiko na gusto ko na rin ibigay ang aking pagkatao sa kanya habang buhay. So hindi talaga pwedeng ibigay kasi, di ba DJ Ann? Kasi may asawa yung mayor eh. Buti sana kung patay na eh, no? Siguro kung hiwalay or divorce na sila or namatay na, pwede. Pero kung ganyan, hindi. Oh. Deji Ann and Deji Wing, kami ay dumiretso sa isang magarang hotel sa Davao City. Dahil naman po, ay meron naman po siya alawan dahil po yun ay isa pong government travel. Deji Wing and Deji Ann, yung mga bodyguard ni Mayor ay nasa labas lang po. Iba po ang kanilang tinutuluyan room. Kami naman ay nasa kwarto. Nung gabi na yung Deji Wing, hindi naman po sa pagmamalinis, ay doon ko po ibinigay sa kanya ng tulong ang aking pagmamahal at hanggang po sa nangyari sa aming dalawa na hindi ko inaasahan. So siguro yung araw na yun, yung gabi pa lang na yun, matagal na yung relasyon nila pero yung araw na yun, doon pa lang niya isinuko yung kanyang pagmamahal at kanyang yung tinatawag nating bandira, no? Bandira ng Pilipinas. Doon niya. DJ Wing and DJ Ann, hindi ko inaasahan nung gabi na yun ay si Mayor ay nagkaroon ng mild stroke. Wala. Nagka-mild stroke. Grabe. Siyempre, yung mayor naman, siyempre matanda na siguro na ano siya, yung parang na natakam. Kasi siyempre pag yung menudo o yung adobo pa naman, yung halimbawa yung menudo kasi medyo sunog-sunog, masarap kainin yan, no? Oo. Kasi yung menudo na medyo kita pa yung taba, hindi masarap kainin yan. Abay, mayor, napakatindi talaga ng mayor, no? Patuloy tayo, scroll up. DJ Ann and DJ Wing, dumating sa punto na ipinahospital ko muna siya sa Davao Medical Center. At doon, maayos naman ang kanyang kondisyon. At paglabas namin, ay sabay yakap niya sa akin at sinabi niya sa akin, napakatindi ko raw. So, syempre naman, ginagawa niyang lahat para matustusan yung pangangailangan niya. DJ Wing, nung kami ay umuwi na ng Masbate, after 4 years, kami pa rin ng mayor. At pabalik-balik na lang siya mayor sa bayan. At ako naman ang kanya pa rin karelasyon. Ngayon, DJ Wing, ay gagraduate na po ako ng college. Pero ang aming pagsasamahan ay hindi pa nabubunyag sa kung sino. Bandang huli, DJ Wing, nung ako ay pumasok na sa Masbate Colleges, ay oo. Sorry, napangalanan ko, no? Dapat hindi. Masbate Colleges. Forget na lang ito, no? Nung pagpasok ko ay agad akong kinalabit ng guard at sinabing, bakit kasama mo si Mayor doon sa isang beach resort na kilala sa at sinabi niya ng isang guard, anong ginagawa ko sa Ranchel? Oh, Ranchel. Ito naman girl ay nakiki-isyoso. Nakiki-isyoso. DJ Wing and DJ Ann, hindi na lang ako umimik sa guard na yun dahil naiinis din ako na bakit pinapakialaman pa ang aming relation. At hanggang sa pumasok kami sa aking subject, na nursing subject, nursing subject siya, isa pa siyang nurse. Na kinukulit ako ng aking mga classmates na sana daw pa-blowout naman. Parang yung gumagastos sa kanya ng pag-aaral, yung pala yung mayor. So, yung ganyan, habang nag-aaral siya, mayor yung gumagastos. Ano masasabi mo niyan, DJ Ann? Hindi ko alam pero parang nakakakaba. Kasi once na, halimbawa lang, bigla siyang nawala, tapos nasanay ka na nandyan siya. Paano yung pag-aaral? Diba? As in, parang napakahirap niyan.
napakahirap na sitwasyon. Sa ngayon kasi nandyan pa, parang buhay doon niya, buhay prinsesya siya. Pero pag nawala yan, talagang grabe yung, kumbaga, bukod sa breakdown, grabe pa yung paghihirap na mararanasan niya pa. Kasi may posibilidad pang bakawain pa siya ng legal wife pag nalaman. Okay, DG Ann and DG Wing. Habang ako ay nag-aaral doon sa aking boarding house, ay biglang tumawag si Mayor. At sabi niya, umalis ka na sa boarding house mo dahil papunta na dyan ang aking asawa. DG Wing, sa kaba ko naman ang takot, ako ay tumalon sa bintana at doon ako bumagsak sa kangkungan dito po sa barangay Upa, Masbate City. Ay, sa Upa, wala namang kangkungan sa Upa. Siguro baka may kangkungan sa likod. Baka sa likod ni Jimmy, kasi sabi niya sa bintana, di ba? Oo, tumalan siya. DJ Wing, DJ Wing, alam nyo ba, DJ? Hindi nga namin alam eh. Ngayon pa lang namin malalaman. Ulit naman ito ni Maricar eh, no? Tumalon ako sa likod, sa bintana na may kampungan at ako ay takbo ng takbo papunta doon sa may palengke. At hindi ko na namalaya na nandun na pala ang mga tauhan ni Mio na nakaabang sa akin. DJ Ann and DJ tumakbo akong walang bra na nakasando lang at naka-short, naka-pick short lang dahil sa kaba na inireport sa akin ni Mio. So parang nabisto siya. Nalaman siguro. DJ Wing, DJ Ann, nag-ugat ang problemang ito dahil sa isang classmate ko na umutang sa akin na hindi ako napagbigyan at nagsumbong ito sa sekretary ni Mayor sa bayan na may pangalan ng bayan! Wag na lang. Wag na lang, no? Wag na Ay, lang. mungkis katakin tayo. DJ Wing and DJ Ann, hindi ko naman masasabi na ako ay perfecto. Pero nung araw na yon, ang kaba ko hanggang lapalapa, hanggang pinakadulo ng buhok ko. Hanggang sa sumapit na ako ay huminto muna ng pag-aaral sa isang semester. At ako ay binahay ni Mayor sa bayan ng Aruroy, Masbate. Ay, ibinahay siya sa Aruroy. Oo, nilipat ko na siya doon. Grabe talaga, no? Grabe pagmamahalan talaga. Kasi grabe yun. Sana naman hindi umantong sa ano, no? DJ Ann and DJ Wing, nung ako ay binabahay na doon sa Aruroy, dumating ang isang pagsubok na naman sa aking buhay. At nagkaroon naman ako ng isang karelasyon na board member sa ikalawang distrito ng Masbate. Sa madaling sabihin, sa madaling salita, at sasabihin ko ang totoo, ay pinagsabay ko si Mayor at board member ng 3rd District at 2nd District. Sana all. Grabe Parang- naman pala, grabe ang ganda na. Maganda talaga siguro to. Oo, maganda siguro siya. Parang siguro, parang ano na, parang ginagawa na lang niya na, hindi naman siguro na may mera o talagang habulin lang talaga siya ng mga lalaki. Lalo na ng mga politiko. Siguro, ano talaga siya. Grabe talaga siguro yung DJ Wing, DJ Ann, hindi naman gaanong katandaan ang itong isang board member sa 2nd District at hindi rin naman kabataan. Pero, kilalang kilala ito sa pambababae. At dahil po, isang media personnel din po ang kilalang kilala ito. At itong media personnel naman ay sikat din po sa Maynila at nangliligaw din po sa Ay, sana ko. grabe. So parang ano na, palapit yung flow. Ito may conclusion din. DJ Ann and DJ Wing. Isang araw, lumuwas kami papuntang Legazpi City at namasyal kami ni board member. At ito ay hindi alam ni Mayor na magkasama kami sa Legazpi. Sumakay kami ng isang pastra going Pilar. At biglang tumawag na nasa kalagitnaan na kami ng Ikaw Island at Burias Island ang bodyguard ni Mayor na may nakapagsabi bakit kayakap-yakap ko si board member sa tourist ng isang paspra. May tourist ba paspra? Parang wala naman. Airport naman lahat yan, di ba? Pero baka kasi saan paskrap yan, DJ? Walang sinabing pangalan, paspra. Ay, wala. Buwing Pilar. Ano daw,
yung magkayakap-yakap daw silang dalawa, nakita daw magkayakap sila ni board member, tumawag na yung bodyguard ni Mayor. Oh my God. Parang Malaking alam ko problema na eh, yan. alam ko na yung istorya nito eh. Parang kasi nangyari na to nakaraan eh, parang yung board member, nagkatampuhan tsaka yung mayor sa Tres. Kilala ko na nga ito, mamaya, hintayin natin nga, baka sinasulat niya eh, mamaya. Pero sabi naman niya, papangalanan daw niya. Exciting. Exciting talaga to. Alam mo si DGR, hindi na makapagsalita kasi nga, yung parang, Pati ako nag-iisip na eh. oo. DGN and DG Wing. Hanggang sa inamin ko yung totoo. Na kasabay ko lang si board member dahil po nakita lang kami sa board ng Masbate. At dahil naman sa mahal ako ni Mayor, paniwalang-paniwala naman si Mayor. At hanggang sa lumuwas din ito kinabukasan papunta ng Pilar. At sa takot ko namang mahuli kami, at sabi naman ni Ford na parang hindi din po siya mahuli, ay dumiretso po ng Maynila si board member at nagkita naman kami ni Mayor dito po sa Legazpi. At doon ko po naranasan sa kanya ang mga sumbat na hindi ko dapat marinig. Sinasumbatan siya Hindi mo yun. ni Mayor. At para daw po na hindi ako mapunta sa iba, ay binigyan ko ako ng anak ni Mayor. Anong anak? Binigyan siya? Baka binuntis siya. Siguro. Nung araw na yon ay ipinaubaya ko na talaga na hindi po ako gumamit ng isang parang hindi yata pampabuntis, no? At pinagbigyan ko si Mayor para naman po sa aking sariling kapakanan. Dahil po ako ay huminto ng isang semester, dahil kulang po ang 6 na buwan sa isang semester, kaya ako ay hindi pa po nagpatuloy ng pag-aaral. Dahil po nagtago po ako sa ibang bayan para doon po magbuntis at iluwal ang aking. Nagtago talaga siya. Yun yung ano talaga. Didiwing hindi alam ng nanay at tatay ko at mga kapatid ko kung saan ako nagtatago. Ang alam lang nila ay lumuwas ako ng Maynila upang mag-apply papuntang ibang bansa. Didiwing and Didian, dumating sa punto na ako po ay nanganak. At pinuntahan pa rin ako ni Mayor. At nung pagkatapos ng manak ay bumalik ako sa pag-aaral at dyan pa rin po sa Masbate Colleges ng Masbate Province. DG-Wing and DG-An, hanggang dumating sa punto na lumabas ako sa eskwelahan at doon ko formal na nasalubong ang asawa ni Mayor at sinampunutan na. Ay, Oh my kilala ko God. na. Doon. Doon ako DG-Wing, doon ako napahiya sa aking mga classmates at sa mga tao sa araw na yon. At wala naman akong binamin. So yung ganito DG-An, yung kasi kahit anong tago mo talaga, hindi mo talaga ito maitatago. Hindi talaga. Lalo na sa mga kasi nga wala daw pang sikreto na hindi nabubunyag. So lahat talaga is mabubunyag. Yung nga pagpatay nga dyan na kahit nililibing pa or kahit na yung bato DJ yung sinasabi nila na itatali sa katawan para lang lumubog yung bangkay pero lumulutang talaga, di ba? So wala talaga sikreto hindi mabubunyag. DG-Wing and DG-An, 5 taon kong tinago ang relasyon namin ni Mayor at 2 buwan namin tinago ang relasyon ni board member. Si board member naman ay hindi ko talaga siya mahal. Si Mayor talaga yung pinakamamahal ko. Kahit anong tanda niya, ay mahal na mahal ko po talaga siya. Simula nung ako ay inaway at sinabunutan ng kanyang asawa, ay ako ay nagpakalayo-layo. Ako ay lumipat ng paaralan dito naman sa bayan ng Mandaon upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. The best of scat. Sikat na. Hanggang sa hindi na naalaman ng asawa ng Mayor na tuloy-tuloy pa rin ang aming relasyon. Hanggang sa nagkasikan milestone si Mayor at doon siya tumuloy sa aming bahay. Wow. Grabe talaga siguro yung pagmahal ni Mayor dito sa girl na to. Oo. Okay, bago natin pagpatuloy, ito ay napaka-thrill na sa pangalawang yugto, ay batiin muna natin yung mga taga-sunod dyan. So ayun, binabati ko po si
Andrew Almario at si Alfie J. Ochea. At may binabati ko po ulit si Jennifer Bender Sabordo at ang kanyang pinakapoging anak na si Uno. At may pinapabot po dito ang isa nating listener at viewers. Sabi niya po dito ay shout out naman kay Maika, nagaklase siya sa Osmeña Colleges. Ayaw lang hindi na daw po ibabanggit yung pangalan niya, pero si Maika. So sino po ba Maika? Ano po bang last name ng Maika na to? Kasi pag hindi naman siguro isa lang yung Maika dito sa Osmeña, no? Pero wala po siyang sinabing apelyido. So shout out po daw diyan kay Maika, no? At shout out po sa Aliados Mobs. Magandang umaga po. Okay? At shoutout naman po tayo kay Sir Kili Tatoy Enterprises sa Kawayan, Masbate. Okay, patuloy natin, no? DJ Ann and DJ Wing. Hanggang sa ang istorya namin ay sa puntong hiniwalayan na po ako ni matandang mayor, dahil po sa nahuli kami na mayroon po akong kasama isang habal-habal driver na taga Masbate City. Doon po bumagsak ang aking buhay at hanggang binawi niya lahat ng ibinigay sa akin, at hanggang naman sa nawalan din ako ng anak dahil po ito ay pumanaw sa sakit na dengue. DJ Wing and DJ Ann, ako ay sobrang nasaktan dahil halos lahat ay nawala sa akin. Nung ako ay meron pa sa bigay ni Mayor ay inabuso ko ito. DJ Ann, meron palang ganun, no? Yung dapat pala, yung mga binibigay sa kanya ni Mayor ay dapat sinecure niya na, no? Nalagaan, inayos niya. O tingnan mo, no, nahuli siya, nagkaroon siya ng karelasyon na habal-habal driver. Tapos, yun, namatay din yung anak niya dahil sa dengue. Baka sabay-sabay na wala sa kanya. Oo, sabay-sabay na wala. DJ Ann and DJ Wing, para akong mabaliw sa ating naranasan sa buhay, na hanggang ngayon ay huminto ako sa pag-aaral dahil isang semester na lang sana ay tapos na ako, pero hindi ako nakapagpatuloy dito sa Mandaue dahil po hindi na ako sinusuportahan ni Mayor dahil po sa aking nagawang kamalian. So kahit gaano ka pala kamahal ng isang tao, hanggat nakita niyang niloko mo siya or may nakita sa'yo, talagang iiwanan ka niya. Oo, kahit sino naman siguro, DJ Weng. Kasi ako aminin ko, marupok talaga ako sa marupok. Pero kahit na gaano ko kamahal yung isang lalaki, kung may na-turn off ako sa kanya, halimbawa na-turn off ako sa attitude niya, iwan ko, DJ Weng, parang ang bilis ko makamove on. Ang bilis kong bitawan kahit na gaano ko pakamahal at ilang buwan, ilang years kami na magka-relasyon. Ang dali lang talaga. Pag inisip mo kasi yung pagkakamali or yung kung ano yung reason kaya na-turn off ka, talagang madali ka talagang makakalimot. Okay, DJ Ann and DJ Wing, umabot na depressed na po ako talaga, ay pumatol na lang po ako sa isang driver ng tricycle sa Masbate City. Ang akala ko naman ay mapupunuan ang aking pangangailangan. Ngunit ako pa ang pinipirahan ng lalaking ito. DJ Wing and DJ Ann, hanggang sa dumating ang punto na gusto ko na lang magbigti at hanggang sa pumasok ako ng bisyo na hindi dapat gawin ng isang babae. Parang nakariwalas siya. Yung maganda na sana yung buhay mo, umangat ka na, may mayor ka na, tapos nawala. Kasi DJ Weng, sa pagkakalam ko, yung mga ganyang relasyon is hindi talaga yung magsasama habang buhay. Kumbaga pang madalian lang yan. Kaya nga sinasabi na pag may ganyan, parang, ano mo na lahat, parang dapat i-grab daw yung opportunity na yan. Pero hindi, kasi madali yung kumupas o madali yung mawala. Hindi talaga yan masasabi na habang buhay magsasama o pipiliin ka. Kahit gaano ka kamahal, kasi may legal wife yan, babalik at babalik pa rin yan sa legal wife niya. DJ Wing and DJ Ann, ako na ang nakiusap kay Mayor para magpalikan kami, pero hindi na talaga siya nagre-reply at hanggang sa puntong na-block niya na ako sa social media. At nalaman ko na lang, nakarelasyon niya na pala ang aking kaibigan. Nakarelasyon niya na yung kaibigan niya ng Mayor. So, ito naman yung kaibigan niya naman yung parang makakaranas ng buhay niya.
At nakita ko naman na maganda yung pagpapatakbo ng negosyo ng kaibigan ko. At meron na po siya yung ngayong 2 van na biyaheng Manila. At meron na rin po siya sariling parang negosyo na franchise ng Cake Fruits. Franchise ng Cake Fruits. Cake Frost? Okay, Frost. Meron siyang franchise ng Cake Frost sa iba't ibang bayan dito sa Masbate. Aminin ko man, DJ Wing, na hindi ako, pero hindi na po ako, wala na pong pagkakataon na magkabalikan. Ngayon po, aminado po ako, nalulung ako sa bisyong ipinagbabawal na gamot. At sana po, mapayuhan niyo ako at ano po ang dapat kong gawin. DJ Wing, dito na lang po ang aking sulat. Maraming salamat sa pagbigay po ng buhay, sa aking karanasan sa pag-ibig at karamihan kung ako po ay meron pa po pera. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo. DJ, ano mapapayo mo? Bakit? Hindi naman kasi, kumbaga, parang napawariwara siya kasi, kumbaga, yun yung nasa isip niya. Pero di ba nga sabi natin, dapat kahit nag-ano tayo, kumbaga, kahit gaano kalalim na yung problema natin, dapat maging think positive lang tayo lahat. No, lagi lang tayo mag-isip ng positibo. Kasi yan, negatibo kasi lahat yung iniisip niya. Kaya wala siyang naisip na solusyon. Kaya pati yung ganyang vision napasok niya. Samantalang kung nag-isip siya, naging positibo lang siya, hindi posibleng talagang mas makakahanap pa siya ng solusyon pa. Kasi yun yung parang ganyan kasi. Parang hindi naman sa maliit, no? Pero parang hindi pa naman kasi katapusan, hindi pa end of the world. So, pwede pa siyang magbago at maghanap siya ng ibang trabaho kung hindi siya dito matanggap. Kasi parang ilang taon na lang, di ba, gagraduate na siya, nakakapaghanap ng trabaho yung mga school graduate lang, siya pa kayang parang malapit na mag-graduate, di ba? So, hindi imposible, kaya dapat, hindi naman sa no, pero hindi niya naman dapat pinasok yun. Kasi marami pang paraan para magbago. Nakadepende pa rin yun sa kanya. At siguro naman ay bata pa to, di ba? Bata